Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong ang Davao. Ngayon mga kababayan, meron lang po tayong reaction video na kung saan patungkol po ito sa mga kapulisan na sangkot, no? Sangkot ito sa 990 kilos na shabu noong year 2022 sa administrasyon ni Duterte. So ngayon, ano nga ba ang kwento kung bakit nasabi ko na 29 kapulis, no? 29 kapulis sangkot sa or dawit, no, sa 990 kilos na shabu sa Maynila, sa Tondo. So ano nga ba ang kadahilanan kung bakit nadawit, bakit nasangkot? Kasi ganito po ang nangyari. Meron po kasing mga grupo ng kapulisan na meron silang bypass operation, meron silang hinuli na kung saan yung hinuli nila, nakuhaan nila ng 990 kilos na shabu. Ngunit, ang tanong ngayon, saan napunta yung 990 kilos na shabu nawalang bigla? Oo. So ngayon, yung 29 ka police official or officer, hindi siya official ha, police officer, nadawit or nasangkot dito kung saan nila dinala yung 990 kilos na shabu. Ngayon, according sa aking napanood na video sa isang vlogger din, na ang sabi niya, ang shabu na nakuha daw nung 29 ka pulis ay dinala daw nila ito sa kaibigan nilang may-ari ng pawn shop. So ngayon, hindi ka naman talaga mag-iisip na shabu ang nasa loob ng pawn shop kasi ang nasa loob ng pawn shop either remittance or mga alahas na sinasangla, 'di ba? So ngayon, walang mag-iisip na may shabu sa pawn shop kasi pawn shop 'yan irehistrado na nagbabayad ng tax. Ngunit ang nangyari, ngayon yung hinuli nila, no? Sorry. Siyempre hinuli. Yung tao na hinulihan nila ng 990 kilos na shabu, nagrereklamo. Ngayon, kinulong nila, hinuli nila, saan napunta yung 990 kilos? So, questionable kasi nawala. So, sorry. Ngayon mga kababayan, ito po yung balita. Yung 29 kapulis na yan na dawit sa 990 kilos na shabu, no? Yung panahon pa yan ni Duterte. So panoorin niyo po yung video pagkatapos, tsaka natin reaksyonan, no? Sa panahon pa ni Digong yan na 2022. Ito po, panoorin niyo po. Palabas na ng warrants of arrest ang korte laban sa 29 na pulis na sangkot sa kontrobersyal na operasyon sa nadiskubring 990 kilos ng shabu sa Maynila noong 2022. Ang Philippine National Police bumuo na ng task force para tugisin ang mga dawit na pulis. Detalye sa report ni Mar Gabriel live. Mar? Nakahanda ang Philippine National Police na tugisin at panagutin sa batas yung mga pulis na sangkot dito sa kontrobersyal na operasyon. Patunay daw ito na hindi nila kinukonsente ang mga maling aktibidad ng mga pulis at walang grand conspiracy o malawakang sabwatan sa hanay ng PNP. Ipinapaaresto na ng korte ang 29 na mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na operasyon sa nadiskubring 900 at 70 kilo ng shabu sa Tondo, Maynila noong October 2022. Sa warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 44, ipinapaaresto ang mga pulis kaugnay sa kasong paglabag sa Section 92 o ang bungling of drug case sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act na isang bailable offense. Ang liderato ng Philippine National Police ipinag-utos na ang pagbuo ng task force na mangunguna sa pagtugis sa mga dawit sa kaso. Base sa record ng PNP, 20 sa mga ito ang aktibo pa sa serbisyo, habang ang iba sa kanila ay na-dismiss na, nag-resign at tuluyan ang nagretiro.
Magkakaroon po ng meeting mamaya po to discuss kung paano po may implement itong mga warrants of arrest against the particularly not only ito pong 20 na active personnel at alam din po natin ma'am na meron din pong 3 retired dyan, 1 resign, 2 dismiss at maliban po dito sa active ay syempre kailangan din po nating iserve yung warrant of arrest against those former PNP members po. Nanindigan ng PNP na hindi nila kukonsintihin ang mga pulis na dawit sa katiwalian. Patunay daw ito na hindi umiiral ang grand conspiracy o ang malawakang sabwatan sa hanay ng PNP. Gusto rin ipasabi ng ating Chief PNP na maliban po dito sa siguraduhin na may implement po itong mga warrants of arrest ay for those still in the active service ay sisiguraduhin po niya at ang gusto po niya ay tuluyan na pong madismiss sa kaso itong mga pulis na nasa aktibo pa po because of their involvement in this questionable police operation. At ang sinasabi po niya na unforgiving po ang PNP pagdating po sa mga wrongdoings po ng ating mga kapulisan. So ngayon, ayun nga mga kababayan, no? Nuulit ko po sa inyo. Ano nga ba ang rason kung bakit aarestuhin yung mahigit 20 ka mga active personnel ngayon at yung siyam ay may nagretiro, may na-dismiss at natanggal na nga sa pwesto, yung siyam. So actually 29 yan lahat. No, yung siyam na dismiss, nagretiro, natanggal. And then yung 20 active pa lang. So ano nga ba ang kadahilanan kung bakit nadawit sila dyan? Ulitin ko. Meron kasi silang drug operation or buy-bust operation na hinuli. Yung nahuli nila, 990 kilos na shabu. Ang tanong ngayon, saan napunta ang 990 kilos? Wala naman itong napunta sa CIDG or sa NBI or kung saang ahensya yung 990 kilos. So, ibig sabihin, yung 29 ka nang nag-buy-bust, tinago nila yung 990. Kaya nadadawit. Ngayon, ang tanong, saan nga ba nila nilagay yung shabu? Bakit hindi nila na-remit kung saan nila dalhin? So, according sa aking napanood sa isang vlog, sa isang vlogger na BBM supporter din, tinago daw nila ito sa loob ng pawn shop ng kakilala din nila, ng mga pulis. At take note, itong mga pulis na to, hindi daw ito sa isang hanay lang or halimbawa, ibig sabihin, hindi ito buong Maynila lang. Iba-ibang region ito. No, halimbawa, merong iba-ibang station, may station example lang ha, may station 8, may station 7, may station 2, station 3. Ganon daw sila. Iba-ibang station itong mga pulis na to. So hindi sila magkakasama sa isang station lang. No? Example lang yun ha, iba-ibang station sila. So ngayon ang tanong, kaninong administrasyon at anong year ito nangyari? Nangyari po ito noong year 2022 sa administrasyon pa po ni Duterte. So sino po ba ang chief chief PNP, chef tuloy tagaluto ba? Chief PNP, si Bato pa po. Si Bato de la Rosa at administrasyon pa yon ng dating Presidenteng Duterte. Sa administrasyon pa yun ni Digong, uupo pa lang si BBM noon, pagiging presidente ng Pilipinas. Year 2022, operation po ito. No? So, mga kababayan, klarong-klaro po na marami po talagang katiwalian, no, sa administrasyon ni Duterte. Ngunit, nabulag lang ang tao dahil sa mga pinapatakbo nilang vloggers noon. Maraming vlogger, kapag kumalaban ka kay Duterte noon, vlogger ang babangga sa'yo, katulad kay Laila de Lima. Kinalaban ni Senador Laila de Lima si Digong. Ang ginawa ng mga vlogger, binaliktad nila. Tapos pinakalat nila na si Laila drug protector. Katulad kay Trillanes, kinalaban ni Trillanes si Digong patungkol sa West Philippine Sea. Ang ginawa ng mga vlogger, si Trillanes, binaliktad nila na si Trillanes daw ang nagbenta ng West Philippine Sea. So, ganun ang gawain. Noong panahon na actually, I am a Duterte vlogger at that time. So, marami akong kakilalang vlogger. Marami din po akong nalalaman. So, ganun ang ginagawa nung panahon ni Digong. Hindi si Digong sumasagot. Vlogger lang. Mga trolls, mga troll farm, ang babatikos sa mga kalaban. So, marami po talagang mga Pilipino at that time na naniniwala kay Digong at nabulag
dahil sa mga troll farm ng mga vloggers. So ngayon pag binira ni Trillanes si Digong, ang gagawin ng mga vloggers, kakalkalin lahat ng baho ni Trillanes tapos ipi-play nila ngayon. O, pagdating kay Laila de Lima, kakalkalin nila yon. Sabihin, paano nyo paniniwalaan si de Lima? Ano yan? Tawag dito, related yan kay Juma Season. Magkamag-anak yan sila. Ganyan-ganyan. O, paano ka maniwala kay Trillanes? Magdalo yan. Yan yung namuno ng kudita laban kay Gloria. So, paano mo papaniwalaan? Ganon ang labanan ni Digong at the time, nung panahon na siya ang presidente. No, dinadaan niya sa mga vloggers. So ngayon, yung mga tao nakapokus sa mga vloggers, hindi nakapokus sa balita sa TV kasi ang ginawa ni Digong, papaniwalaan nyo ba yung ABS-CBN? Bias media yan. Kasi yun ang ginawa ng mga vlogger noon. Kapag magbalita ang ABS-CBN, sasabihin agad, huwag yung paniwalaan yan. Bakit? Bias yan. Di ba? Ang totoong magbalita, kaming mga vloggers, ganun agad ang ginagawa at that time. Kaya kita nyo pag may mga politician na bibira kay Digong, masisira ang buhay. Bakit? Kaya nga sabi ni Digong, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Di ba? Ganon ang ginagawa at that time. Kaya sabi ko sa inyo, nung panahon ni Digong, yun ay tinatawag na silent martial law. Yeah? So yun lang mga kababayan, no? Grabe naman. 29 ka-police personnel sangkot sa drugs or sa shabu na 990 kilos, isaan na punta. Kaya ngayon tinutugis ito according sa spokesperson ng PNP at kay General Marbil na wala daw no mercy o no forgiveness, unforgettable na pangyayari, no forgiveness daw ito. Pag naaresto, kulong, pag nakapiyansa, tanggal naman sa posisyon, tanggal sa pwesto. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat. Pinaparating ko lang sa inyo at ina-update ko lang. See you next vlog. God first. Thank you.